mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit papaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. So narinig natin ang Ebanghelyo. Ito marahil ay pamilyar sa lahat ang pagpapakain ni Jesus ng 5,000 tao. So nakita natin na dahil sa gutom, pagkatapos na si Jesus ay maghimala o gumawa ng mga milagro, ay nakita niya na nagutom ang mga tao, kaya napilitan siyang gumawa ng himala. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ang himala o ang miracles are called signs. No? So, minsan humingi tayo sa Diyos, kundi siguro lahat o karamihan sa atin ay nagdarasal o humihingi sa Diyos. Kasi alam ko, meron ding hindi kilala ang Diyos, yung sinasabi nating atheist. Pero sigurado ako na kahit na hindi naniniwala kay Jesus, merong biyayang binibigay ang Diyos sa kanila. Amen? So, lalo na kung tayo ay naniniwala sa Diyos, no, humingi tayo ng maraming bagay. Kahit ng bata, humihingi sa Diyos ng mga bagay-bagay na kailangan nila o gusto nila. Kasi iba yung wants
sa needs. Yung wants, ano yung gusto mo sa Tagalog, no? Ang needs, ano yung kailangan mo? So, kung titingnan natin, meron tayong mga bagay na gusto, pero hindi natin kailangan. Halimbawa, yung kotse. Gusto mo ng kotse, o lahat tayo marahil isasangayon na gusto ng kotse. Kailangan mo ba? Sabi ng iba ay, yes po, Father. Ang problema, maraming may kotse, walang parking. Di ba? May maraming may gustong magkaroon ng kotse, hindi man magagamit kasi hindi naman pumapasok. Saan mo gagamitin ang kotse? Di ba? Yung mga bagay na gano'n na siguro ang Diyos, iniisip yan. Pag humingi tayo, ibibigay sa atin yung ating kailangan, what we need in life. Pero kung di natin kailangan, siguro minsan nainis tayo sa Diyos dahil hindi binibigay ng Diyos ang ating hinihiling. Ang sagot marahil, ganun nga, hindi mo kailangan. So humingi ka ng kailangan mo sa buhay. Humingi ka na magpapasaya sa iyo. Diba? Kasi minsan hingi natin, hindi tayo masaya. Diba? O binibigyan kayo ng isang bagay, ng magulang o ibang tao, hindi ka masaya sa binigay mo. Pero ang ating attitude, the attitude of man to God, siyempre, we have to be grateful. Pasalamat tayo kasi binigyan tayo. O ikaw mismo, magpasalamat ka sa nagbigay sa'yo. Kahit na ayaw mo, di ba? You should show respect dahil naalala ka. Kasi marahil, yung binigay mo na hindi mo gusto, ay yun lang ang kanyang kaya. So, hindi niya alam na hindi ka pala niya mapapasaya sa bigay niya sa iyo. So, marami pa tayong hinihiling sa Diyos. Pero sabi ko nga, kahit na hindi natin hilingin, bibigay ng Diyos. Amen? Kasi nga, mahal tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. No? Kaya nga, hindi na tayo dapat actually magkwento-kwento o magsabi sa Diyos ng buhay natin. Alam ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Ano kaya ang problema? Bakit ang tao kailangan pang humingi sa Diyos? Sabi ko nga, meron tayong gusto na magpapasaya sa atin. Meron namang hindi. Kahit na gusto natin, hindi naman nagpapasaya. So si Jesus, nakita niya yung hirap, gutom ng maraming tao. Kaya gumawa siya ng himala. Paano pa kaya kung ang isang tao ay humingi sa kanya? Diba? Nakita niyang nagugutom o nauuhaw. Ang Diyos ay magbibigay o gagawa ng himala. Pero minsan gusto natin malaking himala ang mangyari sa buhay natin. Sabi siguro may nagdasal, Lord, sana po gumanda ako o gumapo. Nako, malaking himala yata ang pwedeng mangyari sa inyo. No? So sabi ko, may mga gustong magpa-enhance ng kanilang sarili. Kasi nga nakaka-boost nakakataas ng moral. Nung pagtinginin ka naman tao na humahanga sa'yo. Diba? Anong gusto mo? Humanga sa'yo or, diba? Laitin ka. Yung mga nilalait, syempre gustong magkaroon ng kumpiyansa sa sarili para sila ay irespeto, para sila ay tingalain, para sila ay mahalin. Pero sabi nga, kung ano ang bigay sa iyo ng Diyos, tanggapin mo. Wala namang ginawa ang Diyos na pangit. Amen? Lahat tayo maganda o gwapo sa paningin ng Diyos. Kaya nga dapat tayong tumingin din tulad ng Diyos. We have to look through the eyes of God or according to the views or eyes of God. Kasi ang Diyos tumitingin nga pantay-pantay. Lahat maganda, walang pangit. Sana ganun tayo. Instead, iba ang iniisip ng tao. Pag pangit, nilalait. Pag maganda, pinupuri. Di ba? Pero tingnan natin, tinuturoan tayo ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo na to be satisfied, ano yung
ibigay sa atin ng Diyos. But when Jesus did the miracle, sabi niya kasi walang makain ng tao. Kasi napakarami, 5,000. Diba? Tayo, yung iba nga, ang mga padre de pamilya o yung nanay, nahirapang magpakain sa kanilang pamilya. Ilan lang yun. But Jesus was not troubled. Ano yung gagawin niya? Kasi hindi na pwedeng umuwi ang mga tao. No? Instead, gumawa siya ng himala. Anong ibig sabihin, Father, gagawa kami ng himala sa bahay? Hindi. You have to provide your family, no? To support your family. Gagawa ka ng paraan. Sabi nga ang mga Pilipino ay madiskarte. So alam mo nang wala kayong makakain, no? Hindi ka nagtipid. Di ba? Hindi ka, yung iba nga, nangungutang. Pero hindi naman kailangan mangutang kung may trabaho. You have to save something, some money for your family, for your food, and other things. Ang Diyos, hindi yan inalintana. Alam niya, ang Diyos ay magbibigay. God will provide. Sabi nga natin lahat, God will provide. Naniniwala po kayo? Di ba? Ang tao lang ay mareklamo. Ano? Kung tayo ilalagay natin sarili natin sa lugar ng Diyos, eh baka tayo mainis. Dahil ang mga tao hingi ng hingi. No? Kahit na hindi kailangan. At ipinakita sa ating ebanghelyo na ginawa ni Jesus yung bagay na ito, yung mga milagro, hindi upang ipakita na siya talaga ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Ginawa niya ito upang ang mga tao ay lalong sumampalataya. Kasi nga minsan, karamihan doon sa mga napagaling niya o pinagaling ni Jesus, may mga tao na pagkatapos mapagaling ay tumalikod na kay Jesus. Ganon din, karamihan sa atin. Once na may bigay sa atin yung hinihiling natin, ay nakalimutan na natin ang Diyos. Anong ginawa ni Jesus? No? Si Jesus ay nagpasalamat sa Diyos kasi meron at least kahit na ilang piraso ng tinapay ay napakain niya. O meron sila. Sabi ko nga yung kailangan niya. Pero Father, kukunti po yun. Alam ng tao na gumawa si Jesus ng milagro o himala. Sa ating buhay, maraming himala ang ginagawa ang Diyos, but we fail to recognize them. Kasi gusto natin yung himala ng Diyos malaki. No? Katulad ng iba na yung sa kanilang kapansanan o sakit, gumaling agad. But there is a process of healing. Hindi agad na pilay ka, gusto mo agad tumayo. No? Hindi lang physical healing ang ginagawa ng Diyos, spiritual healing. Gusto nang makita ng Diyos na handa tayo tanggapin ang Diyos, tanggapin ang ating kalagayan. Hindi ba nga tayo napapagaling, nagiging minsan proud tayo? No? Sometimes nagiging mapanlait tayo kasi ay nakakatayo na ako o magaling na ako. Ikaw, ano? 'Di ba? Sometimes we see people's difficulties or problems. Instead na yung problema natin ang asikasuhin natin, yung problema ng ibang tao ang nakikita natin, kasalanan ng ibang tao ang nakikita natin. But Jesus, no, do not look at the sins of the people. Hindi kasalanan ang tinitingnan niya. Alam niya, lahat tayo, sigurado tayong makasalanan tayo sa Diyos. Pero hindi tayo minsan nagbabalik loob or natawag nating nagmamakaawa sa Diyos. Yung pagmamakaawa na yan ay kailangan nating ipakita ang kababaang loob. No? Ay kailangan ipakita sa Diyos.
Sana mga kapatid, sa ilinggong ito, sa susunod na ilang araw, kasi ito yung pagninilayan natin sa mga gagawin natin sa buhay, no? Sana tayo ay maging instrumento ng pagpapagaling ni Jesus. Hindi lang sa sarili natin, alam na ng Diyos na yung kailangan natin. But sometimes, sabi ko nga katulad ng ginawa ni Jesus, yung tinapay na nakita niya o nakuha niya mula sa mga tao din, binasbasan niya at ibinahagi sa iba. Meaning, whatever blessings we have in life, we have to share it to other people. Now, para naman sila ay mabiyayaan. Kasi pag nakita ng ibang tao na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. So, hindi yung damdamin ng ibang tao, no, hindi sasabihin na ay ang Diyos ay pumipili lamang ng mga tao. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. But we have to share these blessings to other people para naman maipakita natin sa Diyos na kapag lalo kang nagbibigay ng biyaya sa iba, mas lalo tayong bibiyayaan ng Diyos. Amen? Sana gawin natin yan, isipin natin na hindi lamang tayo ang dapat tumanggap ng biyaya. Dapat maibahagi natin ito nang lalong lumaganap ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.